So ito mga guys, no, bigyan natin ng opinion reaction itong naging pahayag ng ah, Senador Marcoleta dito sa programang Saganang Mamamayan tungkol doon sa sinabi ni Auntie Claire na pinangunahan daw ni Senador Marcoleta no inunahan niya ang presidente sa ginawang pag-iimbestiga dito sa flood control. Dapat hinayaan muna yung presidente na mauna, no? Parang parang di maganda yung dating kay Senador Marcoleta sa mga bagay na yan. Pero ang totoo pala ay nagkausap pala ang Senador Marcoleta at ang PBBM bago niya sinimulan itong pag-iimbestiga, no? Ang first hearing ng investigasyon dito sa flood control projects, no? Yung mga anomalya sa proyektong 'yan. Katunayan pa dito ay may binigay pang mga impormasyon sa pamamagitan ng mga USB, no? Dito kay Senador Marcoleta. Okay? So, at isa pa diyan, ang Senador Marcoleta sa pag-uusap ng presidente ay nagrekomenda pa, no? Si Senador Marcoleta ng tao para maging ah, ombudsman. Okay. So ito, ang lahat ng detalye na yan, panoorin natin dito sa clips na kinuha natin dito sa programang Saganang Mamamayan ng Net25. So courtesy ito, no? Credit ito sa Saganang Mamamayan. So pinopromote natin ang Saganang Mamamayan sa lahat ng mga viewers ko, no? Sa lahat ng sa taong bayan na dito po kayo manood, no, sa Net25 Saganang Mamamayan dahil nandito yung programa ni Senator Marcoleta. Dito kayo makakakita o makakarinig ng mga katotohanan ng mga sinasabi, no, ipinapahayag ni Senador Marcoleta. Hindi ito nagpapahayag diyan sa kung saan sa mga vloggers, mga interview, no. Madalang nating makita yan kasi nga parang ayaw siyang kumbaga bigyan ng break ng mga tawag yan, yung mga media practitioner, no, ng iba't ibang network, no. Ayaw nilang sumikat si Senator Marcoleta pero ayaw man nila, sa gusto talagang sikat na itong tao na ito, di ba? So dito kayo manood sa Saganang Mamayan at dito sinasabi niya yung mga bagay, no, na mga nangyayari na katotohanan, hindi yung mga sabi-sabi. Okay? So ito, tuloy natin. Panonoorin na natin. Let's go! To Rumble! Push! Din ang komento, sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan din ang sabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon ang Pangulong Bongbong, Sen eh. Nagpatawag ng? Nagpa-imbestiga itong flood control projects. Di ba, nung kanya hong SONA at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... So di dapat sana ang Pangulong na nagsabi, wag nyo na muna akong unahan. Pwede ba kanya mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin ngayon. Ano? Sige nga po, oo. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na imbestigasyon, Opo. nagkausap kami ng Pangulo. Ba? Yun. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon, At Sen. Opo. sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para dyan sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Mukhang hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita, hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Ganun mo ba? Akala ko Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin, eh, no? Oo. O pagkatapos naming nag-uusap, Opo. may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, no? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo eh. Yung pala. Okay, Para yung mga taong nagdududa, Yan, nako. mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo.
Oh, Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Oh, sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Ano? Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi ako, nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Opo. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, Opo. ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Yari kayo ngayon. Yari, no? So, ito muna ang komento natin, no? So, doon sa pahayag doon na pinangunahan, no? Yung, binanggit, no? Si Auntie Claire daw, no? Yung USIC, no? Yun ang nagpahayag doon na dapat, Pangulo muna ang nag-imbestiga, hindi yung Blue Ribbon Committee. Mali pala yung impormasyon na sinabi doon sa press con, no? Mali-mali talaga to si Auntie Claire. Sus, nako naman. Pagdating ng panahon, itong Yusik na to, hindi na paniniwalaan eh. Kumbaga, ang lumalabas kasi na impormasyon mula sa kanya ay mga fake na mga impormasyon. No? Tingnan nyo. Nag-usap pala ang presidente at si Senator Marcolita bago simulan yung kanyang pag-iimbestiga, no? Yung unang araw ng hearing niya, kumbaga, binigyan pa pala ng mga hint or mga tinulungan pa pala, no? May permiso pala ito ng presidente, no? Para ipagpatuloy o isagawa ni Senator Marcolita yung pag-iimbestiga. 'Di ba? So bakit doon sa pahayag ni Yussi Claire dapat daw hindi inunahan ang pangulo, dapat pangulo muna ang nag-imbestiga, no? Ganun, no? Parang nangyari dito parang kumbaga parang nagpasiklab si Senador Marcolita doon sa labas, doon sa tema ng pahayag na gano'n, no? Na dapat hindi pinangunahan ang pangulo. Yun pala yung pangulo ang nagbigay ng tawag dito ng pahintulot kay Senador Marcolita. Ano ba naman yung mga impormasyong sinasabi mo diyan, Auntie Claire, no? Nakakarami ka na, no? So ngayon, punta tayo dito ngayon sa usapan ng ombudsman. Nako, meron pala itong inirekomenda doon mismo sa harap ng PBBM, binanggit niya yung tao na ikaw ang dapat na maging ombudsman. At ang sagot naman ng PBBM, ayan, sinabi niya na. Sino kaya yung tao na yun, mga guys, mga kaps, ha? Nako, kasi kaya nagustuhan, kaya yun ang parang rekomenda ni Senador Marcolita kasi para maging tandem niya, maging teamwork sila, no? Mula sa Blue Ribbon Committee, punta sa ombudsman, so file ng kaso. Wala kayong kawala. Wala kayong kawala pag yan ngayon ang nangyari. So, yan ngayon ang pahayag ni Senador Marcolita. Nako kayo dyan, kabahan na kayo ng husto, no? Ito pa lang, unang araw pa lang ng ginawang pag-imbestigan ni Senador Marcolita, nagkabula-bulabog na kayo. Marami nang naglalaro sa isipan ninyo. Lumalabas na yung mga genius dyan. Genius sa pagmanipula ng mga bagay para mailigaw or masabotahe, no? Ang ginagawang pag-iimbestiga. Siyempre, mga flood control projects. Nako, napakaraming sangkot dyan. DPWH,
Ako, kontraktor din ako. Pero hindi ako kumuha diyan. Sarili lang, no? Sa akin, private ano ko lang. Construction lang ginagawa ko. Hindi ako tumatanggap ng galing sa gobyerno dahil hindi ko kaya. Hindi ko kaya yung kanilang SOP, no? Oh, sila lang mabubuhay, no? Kukunin na nila yung sa kanila, ibibigay sa yung budget, no? Dahil sa nangangailangan ka ng trabaho, no? Pagkatapos, pagkasyahin mo yung pera na natira sa'yo doon sa halaga ng project na gagawin mo. No? Di siyempre, ikaw na kontraktor, kukumpitin mo yun kung tutubo ka or hindi. Ngayon, pag nakita mong tutubo ka ng konti, yung ibang mga kontraktor na walang trabaho naman na kumbaga hirap makahanap ng project, kakagatin. Pero kawawa ang mga kontraktor sa mga ganyan. No? Bakit? Papasa naman doon sa foreman, doon sa ano, tapos umulan-ulan lang, nagkaroon lang ng mga aberya-aberya, so nagbabayad ka ng mga equipment, mga tao, araw-araw, kulang na ngayon yung budget mo, kulang na yung budget na ibinigay sa'yo para doon sa project na yon. Pero yung sa kanila, malinis na, kinuha na, una yung kinukuha. O, ikaw ngayon magpapa-implementa na kung anong gagawin mo doon. Di pagkasyahin mo yung budget ngayon, kung ganito kakapalang semento, magiging ganyan na, no? Kung 12, magiging size na lang yon, para magkasya lang ba? Ganun yan, no? Pinahayag ko lang yung mga experience ko sa ganyan. So ngayon, eto, Blue Ribbon Committee plus ang makakatandim niya yung ombudsman. Nako po, wala kayong kawala ngayon. So ayan, tuloy natin ha. Tuloy pa natin. Medyo maganda tong talakayan nila eh. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako seryoso ako eh. Oh, O, ang Pangulo sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. yun. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Yun. Hindi ka Wala ako, pa baka pa wala sa pagpipili ng Wala sa JBC. review. hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Opo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi Yun. pwede ka na. Ayun. Yari kayo pag ganun ang nangyari, no? Malakas pala to, no? Si Senator Marcolita, nakakausap pala nito ang Pangulo ng sekreto lang, no? No? Hindi alam ng marami. Kaya miniminus-minus nila itong si Senator Marcolita. Nako po. Ayan ngayon, may tiwala sa kanya yung Pangulo. Sige. Wala nang ibang mapupuntahan eh, no? Ang PBBM na pagtitiwalaan kasi kilala na kayo lahat, no? Mula doon sa pinakamababa hanggang doon sa pinakamataas na opisyalis ng gobyerno natin, kilala na kayo lahat. So ito ngayon bagito. Dito ngayon nakikipag-usap ang PBBM. Hanako. Okay, tuloy pa natin. Maganda to. Oo. Hindi ba ito pwede sabihin? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan Yun. na ang Pangulo, hindi niya sinabi na wag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Oh, Yun. yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryo, siya nga ang nagbigay sa akin ng ng USB. Yun. Para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Kita nyo na. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi ho nila nakuha yung bagay na yan. Nelson? Oh. Sige. Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Opo. Kasi yung mga iba dyan po, Opo, iba kasi. hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Yun. May witness Kung pa. hindi pa kayo maniniwala. Nung araw at oras. Sige nga, magsalita kayo ngayon. Ang galing talaga ni Senator Marcolita, no? So, tahimik lang itong tao na to. Tahimik lang. Dito lang, sa programa ang Saganang Mamamayan nito, nagpapahayag, no?
So legit ang ginagawang pagpapahayag, hindi doon sa mga interview na kung saang mga kalye o saang lugar. Dito lang sa istasyon, no, ng saganang mamamayan. Kaya dito kayo mag-dial, no, pag nandito si Senador Marcolita, so tamang impormasyon ang inyong makukuha. So dito kayo sa Net 25, saganang mamamayan. Abangan nyo itong programang ito, no. Pinopromote ko itong programa na ito, itong programa, itong istasyon na ito, no. At ang programang Saganang Mamamayan ng Net25. Nandito si Senador Marcoleta, dito niyo makikita o maririnig yung mga katotohanan. So ito, tuloy pa natin. So, promote natin Promote natin ang Net25. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap nga yung usapan na yon. Mas mabuti ba yung ganito? Oo. Na kaagapay nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Oo. Ako ang aking komite. Aha. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. Aha. O ano masama doon? Kapag Ayun. nagtagumpay ako, edi magtatagumpay ang taong kanyang, bayan. hindi Opo, ba, ang kanyang para sa administrasyon. taong bayan ito. Sa bagay, Oo. binuksan Yun. niya yung isumbong sa Pangulo eh. Dahil ako yung investigat, committee ko ito At saka mandate nyo yan eh. Mandato ko ito eh. Ngayon ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala akong makita ang problema doon. problema? Opo. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na sa'y sumusuporta, binigyan pa kayo ng USB. Yes. Yun. Iyon ang ano. Oo. Aha. Kaya ang tanong Hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Ano Pero po, para po? lang Naintindihan ipaintindi natin, bigyan ng diin na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa, in-instruct niya yung PMS. Oh. Ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Pagkatapos nung ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Magsalita na yung gusto magsalita dyan. Kaya yun po. Sana po narinig din ni Auntie Claire. Huwag na po kayong kumontra. Alam din pala. Ay, nako. Meron tayong Vox Populi. Ito na. Meron eh. Sang-ayon ka ba? Kayo po ang aming tinatanong. Sang-ayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Sino nagpanungkalan nito? Si Kiko, tsaka si Soto. Tito Sen. Ayun. Ayun, binanggit Kung ang na. sagot niyo po ay, opo, sangayon ako dyan, letter A. Kung ang sagot niyo na, hindi po, hindi na kailangan yan. May blue ribbon na nga eh. B, hindi na po kailangan yan. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. Ang Okay. makikita niyo pong Okay, so kung ako naman ang tatanungin, ako ang boboto diyan, hindi na, letter B ako, no? Kasi alam nyo, yung Senator Soto at saka Kiko na nagpanukala ng mga ganon, iba ang motibo nun. Alam kasi nila, yung paggagawing pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee, walang kinikilingan yan, walang sisinuhin yan. Ngayon, kung silang gagawa ng committee na yon, mga veterano yan, mga matatanda na yan dyan, Merong bang nangyaring maganda sa bansa nung sila yung nandyan sa senador, no? Dapat nga, pinagpapalitan na yan, Magagaling lang yan sa mga ngawa-ngawa, no? Hindi ko na iboto yung dalawa na yan. Sino bang, meron bang, Wala, diba? Ngayon, sila ngayon ang gumagawa ng paraan. Kasi, mga mahusay yan, Advanced thinking yan sila, no? Magaling sana yan sila. Kung talagang gamitin lang sa tama, no? Yung walang personal interest, no? Okay, so tuloy tayo, ha? So, pasensya na po dyan, ha? Sa mga senador na na nasabi kong mga pang-sabotahe, ha? Kasi, yun ang nakikita natin, Napapansin natin, Wala tayong magawa. Pinahayag ko lang po yung saloobin natin batay sa aking nakikita at mga experience. So yan guys, narinig natin yung pahayag ni Senador Marcoleta sa mga bagay-bagay na mangyayari, no? At mga pangyayari dito sa Blue Ribbon Committee, no? Yung mga plano niya. Okay, abangan natin sa Lunes yung hearing na gagawin. Okay? So, hanggang dito na lamang muna yung ating pagbablog.
Sa di pa ng mga nakapag-subscribe, mag-subscribe na. At sa mga subscriber natin, ay patuloy po sana kayong sumuporta, paki-like, paki-share po ang ating channel. Okay, maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.